Ipinasabina na ng Senado si Bamban Mayor Alice Guo para harapin ang mga aligasyong isinasangkot sa kanya. Pero sabi ng kampo ng alkalde, posibleng hindi makadalo si Guo dahil sa tromang inabot umano nito sa mga nagdaang pagdinig. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong umaga lang daw nakausap ng kanyang abogado si Alice Guo. Pero sabi ni Attorney Stephen David, malamang hindi ito makakadalo sa pagdinig ng Senado sa Miyerkules. Kaugnay sa Pogo, may trauma umano ang alkalde mula sa ilang nagdaang pagdinig. Nung kausap ko siya, sabi niya, mukhang hindi niya kaya dahil sa mga trauma na nararanasan niya. Batakin mo naman sa dami ng mga binabatong aligasyon sa kanya. Tapos inisigawan pa siya doon. Yung stress level niya masyado na mataas. Nauna nang sinabi ni na Senador Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian na kung hindi mag-a-attend si Guo, maaari itong i-contempt at ipaaresto ng Senado. Ayon kay David, may mga gamot nga daw na iniinom si Guo. Yun nga lang wala raw itong makuhang medical certificate. Marami siyang doktor na kinukonsultahan pero ang sad to say, itong mga doktor ay ma-involved. Kasi pag nag-issue sila, papatawag sila ng Senate para magpaliwanag. Most likely, hindi makakadalo. Nasaan na nga ba si Guo? Sa ulat ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms na itinalagang mag-serve ng subpoena kay Guo, nalaman daw nila mula sa tauhan ng farm nito sa Tarlac na ilang linggo nang hindi nagpupunta doon ang mayora. Sa ulat na may petsang July 4, sinabing hindi na iserve ang subpoena sa mayor, mga kapatid at magulang nito sa farm. Pero nag-iwan daw sila ng kopya sakaling bumisita doon si Guo. Pumunta rin daw ang mga tauhan ng Sergeant-at-Arms sa munisipyo ng Banban para kausapin ang personal assistant ni Guo pero tumanggi raw ito na tanggapin ang subpoena. Nag-iwan na rin daw sila ng kopya ng subpoena roon. Tinanggap naman daw ng abogado ni Guo ang subpoena pero nilinaw na tanging si Guo lang ang kliyente nila. Sabi ni Attorney David, hihintayin nila ang mga kasong isasampa sa korte laban kay Guo. Reaksyon ni Senadora Risa Ontiveros, dapat inisip muna ng alkalde ang kahinatnan ng umunoy pagsisinungaling at panloloko nito sa Senado. Hindi lang naman daw si Guo ang traumatized, kundi ang mga human trafficking victims, mga dayuhan at Pilipinong pilit daw na pinagtrabaho sa Pogo Scam Compound. Pati raw sambayan ng Pilipino ay traumatized na may Chinese national daw na naging mayor ng Pilipinas. Sabi pa ni Ontiveros, importanteng usapin ang mental health pero hindi raw ito pwedeng gamitin ni Guo para makatakas sa pananagutan lalo't public servant ito. Hinimok niya itong dumalo sa pagdinig dahil ang pagsasabi raw ng totoo ang magbibigay sa kanya ng peace of mind. Inutusan naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang COMELEC Legal Department na bumuo ng fact-finding committee para imbestigahan kung naging tapat si Mayor Guo nung mag-file ito ng Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Makikipag-ugnayan din daw ang Legal Department sa NBI, Office of the Solicitor General at Senate Committee. Maaari din daw suriin ang mga dokumentong naglalaman ng fingerprints ni Guo para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.